Good morning sa inyo mga ka-backyard. Pero dito sa amin, ayan, medyo bad news. Nilagnat nga yung tatlo nating mga backyard girl. Ayan, natid ko pa kaninang umaga si Dangdang. Nagpilit siyang pumasok pero sundo din kaagad ng kanyang teacher dahil nga sa masamang pakiramdam niya. Pero ganun pa man, nasundo na ni Mami B. Ito, nandyan, nagpapahinga nga sila. So sana soon, gumaling din sila kaagad. Nabilan na din naman natin sila kaagad ng gamot. Pahinga muna kayo. Kaya andyan pala sila nakatutulugan sa sala. Gawa nga ng inaayos ko yung kanilang kwarto. Ayan, so napapansin nyo dyan, may ginawa tayong frame dyan. Ihahang kasi natin yan. So gagawin nating style mini loft bed o yung may higaan sa taas. At the same time magagamit pa rin yung space sa ibaba, kasi kung gagawin lang natin parang bed frame yan, sayang naman yung space. So dahil naman mataas yung bubong natin, so pwede silang gawa ng maliit na bunk bed sa taas. Kaya yan ang ginawa natin. Di na natin binibidyohan yung mga paggagawa nito, no, dahil nga gusto nating matapos na lang kaagad itong ating project para sa kwarto ng mga bata. Kaya abangan nyo guys ang pagkatapos nitong ating gagawin na mini loft bed sa ating mga anak. So, syempre, kapi-kapi muna tayo. Hindi porket may mga sinat yung ating mga anak, is tetengga na lang tayo. So, ayan nga, nagkakapi si Daddy Bibongi, no? So, ayan, naguguluhan kung anong gagawin. Ayan, may naisip na yata. Ayan, syempre, dahil nakita nating madamo na yung ating backyard. So, ayan, medyo umakyat na rin yung palaya natin. Kaya naisipan na nating lagyan ng mga trellis. Ayan, nilalagyan ko ng tali pagkakapitan yung ating palaya. At syempre, maya-maya lang din is medyo dadamuhin na natin to, no? Kasi gawa ng napakabilis, tumubo ng mga damo dahil paulan-ulan nga. Problema natin dito sa paulan-ulan. So, samantalahin natin habang maaga, kasi kasuhin natin yung dapat nating asikasuhin. Ayan, di porket maulan o maaraw, is tetengga tayo. At eto nga yung ating pabo habang voice over tayo is gusto rin makipag voice over. Huwag kang magulo dyan, umalis ka dyan. O syempre, andito sa likod ko yung pabo, no? Yan yung manok naman natin na si Marites. Ayan. Maya-maya din pala is dadamuhin natin to. So meron naman tayong asarol, pero sa una ay gagamitin ko dyan is mano-mano. So bubunutin ko kasi dyan yung mga medyo fresh na magagandang damo, no? At bibigay natin sa ating mga alagang kambing. So pagkatapos natin mapili yung mga magagandang damo, papakita ko din sa inyo kung saan natin ilalagay mamaya sa uling video natin. Pagkatapos natin nga matanggal yung mga damo, gagamitan na natin ng asarol para medyo mabili. Dito nga, no, nakikita nyo, naglalagay pa rin ako ng trellis. So yung mga nilalagay kong mga tali dyan is dati din natin mga pinagamitan dun sa sitawan natin. So hindi namin tinapon, tinabi namin ni Dangdang para magamit pa. Gaya nito, nagamit pa rin siya kaysa sa itapon o hayaan na lang mabulok. Yung ginagawa namin, tinatabi namin kasi sayang din naman kasi lagi tayong bumibili. At dito nga, abangan ninyo sa pag mag-harvest na tayo ng mga ampalaya. Sana nga lang, huwag tayong maunahan ng mga insekto. Ayan nga, at pinipili ko nga yung mga damo na pwede sa ating kambing. Iwalay ko nga yung mga medyo pangit dyan kasi yung mga iba parang mga inuod. So hindi natin pwedeng ibigay sa ating mga kambing. Baka makain nila yung mga parasite. O ano yung gagawin pala natin dyan, ibibilad ko muna siya ng kaunti o air dry bago ibigay sa mga kambing. Sa ganun matanggal din yung o medyo matuyo kasi moist pa yung mga damo dahil maaga pa nga dyan, no? At yan nga yung ating mga ampalaya. So nilagay ko nga pala yan sila sa isang box na kahoy para sa ganun kung lalagyan natin sila ng fertilizer doon lang sa mismong box, so hindi na masyadong i-spread sa malawak na lupa. So ayan, nakikita nyo, kapal na talaga yung damo dito. Gawa nga ng medyo nabisi tayo, lalo na sa unang pasukan, medyo nabisi tayong hatid sundo, ganun din si Mami B, kaya ganun din tayo nakapagdadamo. At saka syempre, di lang naman yan ang ating inaasikaso, ginagawa din natin yung mga pagpapastol, pagpapakain ng mga alaga. Gawa nga ng pumapasok na yung mga anak natin, kaya di-divide yung mga pag-aasikaso natin dito sa backyard. Pero ginagawa naman natin ang paraan, gaya nito, nakasingit tayo ng oras, medyo hindi nga tayo maabala sa paghatid sundo sa mga bata muna ngayon. Gawa nga ng nasa bahay sila, nagpapahinga, makakagawa tayo ngayon. Habang maaga pa naman, so ito yung ating tinutukan para sa ganun maya-maya pag medyo uminit na at medyo mga tuyo na yung mga damo, is pwede na nating ilabas yung ating mga kambing. So ito nga ang ating gulayan, no? Napapansin nyo rin dito yung ating talungan ay madamo na rin. Pero unahin na muna natin dito itong ampalaya. May mga kalabasa din tayo dyan ng pinunla, medyo matataas na rin, pero ihiwalay natin yan sa mga susunod na araw. Gagawin natin sila ng sarili trellis o balag nang sa gayon hindi sila mag-rumble dyan sa taas, no? Gawa nga ng medyo marupok lang itong maliliit lang kasi ng mga kahoy o kawayan yung ginamit natin. So kapag kalabasa kasi kailangan talaga na matibay na trellis kasi nga medyo mabibigat yung mga bunga, ganun din. At saka yung mga sanga niya, ayan, pag umakyat sa taas medyo may kabigatan siya, so hindi siya po pwede dito. Pero nung pinunla ko kasi ay nandyan lang sila sa tabi, sa mga nakikita nyo yung mga sako-sako dyan, yan, may mga tanim tayong mga talong dyan, yan, ayun nga, ang palaya, ganun din yung kalabasa. Nang sa gayon, pag na medyo to nakapabunga na tayo, hindi na tayo bibili sa tindahan ng mga gugulayin natin. Gawa nga ng sobrang mahal ng presyo ngayon, no? Kamakailan lang, na-high blood ako dun sa kamatis nung nagbumili kami ng anak ko na si Dangdang. So tatlong pirasong kamatis nga lang ang binibili natin, na high blood ako. Gawa nga ng 12 pesos, tatlong piraso na medyo maliliit, tapos medyo may kalumaan pa, no? Ayun, talaga na high blood tayo, pero ang ginawa ko, di ko na binili. Siyempre, nanginayang din ako sa budget, kahit 12 pesos lang yon. So naisip ko, eto, kesa sa high blood ako makabili ng medyo hindi na makagandahang gulay, ito, nagtatanim-tanim tayo sa ating backyard. Ng sa gayon, yun, isa na rin parte yun para tayo makasave ng pera. Gawa nga nang di tayo nakakapagtrabaho ngayon, dito lang tayo lagi sa backyard. So, yung nagbubuti natin dito, kahit hindi naman talaga tayo dating farmer, o talagang laki lang talaga tayo sa city. Ngayon ko lang na-experience ng magtanim-tanim dito sa lupa. Dati kasi pag nagtatanim ako doon sa city, ay nagtatanim lang ako sa mga plastic bottle, no? Tsaka sa mga container na luma. Pero ngayon lang natin na-experience yung magtanim talaga dito sa mga lupa. Kaya medyo
nahihirapan tayo. Pero ganun pa man, sinisikap nating matuto at mapag-aralan pa ang mga dapat adjustment kasi iba yung pagtatanim sa city. Doon kasi sa bahay natin dati, sa halos puro semento. Pag nagtanim ako doon, lalagay ko lang sa bubong yung mga plastic bottle, doon ako magtatanim. Kaya gagawa ko ng patungan, gawa nga ng puro semento yung area natin doon. Pero ngayon, dito maraming natututunan o nakakapagod pero masaya din sa pakiramdam. Ayan nga yung asarol ko, no? Tinataktak pa sa buta, gawa nga ng natatanggal. May kalmaan na rin kasi yung puluan niya dyan. Kailangan ng palitan, pero sa ngayon tinatsaga ko muna. Ayan, habang nagdadama ko dito, nandyan din yung alaga nating manok. Kinukuha niya yung mga bula-bulate at mga insektong nakikita niya. No? Ito nga pala yung mga talong natin. Ayan, medyo nalulusaw na nga yung mga sako, pero okay lang din naman sila. Ayan, tuloy pa rin sa pagtubo. Marami na rin pakinabang tong mga talong natin na to, no? So halos mga pang-ulam natin. Hindi naman araw-araw kasi kahit sino namang sa atin, araw-araw ka magtalong mananawa ka rin. Pero nandyan pa rin yung siyempre, kailangan mo lang samahan ng diskarte, iba-ibang lutuin. Ayan, kung magpipirito ka ngayon, bukas ihawin mo, sausawan mo ng buro, meron pa lang mga pinirito dyan na mga isda, hanggang pa man dahil panahon ng tag-ulan ngayon, nakakabingwit din kami ng mga palaka. Yan, itiniterno namin yung mga gulay, ginigisa lang namin yung mga gulay, minsan sinasabaw, ganun din may terno na tayo na piritong palaka. So ito nga, nakikita nyo na medyo malinis na yung ating munting ampalayahan dito. Ayan mga gulay natin dito sa backyard. So medyo focus lang kasi tayo ngayon sa pag-aalaga ng kambing, no? Gawa nga ng ayaw naman nating masayang pinagpaguran ng ating anak na dahil may pasok na siya ngayon, mas priority natin yung mga kambing niya kasi may mga buhay yun at saka pinagkagastusan din ng ating anak. So ginagawa natin talaga pag wala siya, tayo nag-aasikaso ng mga alaga niyang kambing. Pero ganun pa man, sinasabayan pa rin natin ng pagtatanim para hindi sayang yung panahon, lalo na tag-ulan. Pag kasi tag-araw na, ang mahirap naman doon ay dahil pag nagtag-araw, so pahirapan naman tayo sa pagdidilig. Samantalayan na lang natin itong tag-ulan, hindi porket tag-ulan, is-detenga na lang tayo o magagalit tayo sa ulan kasi kailangan din naman na talaga natin yung ulan, mapahayop man, mapatao, mapahalaman, kailangan talaga ng ulan. So kailangan talaga marunong lang tayo mag-adjust kung ano ating gagawin. So nagtatanim nga pala ako dito sa mga sako nang sa pag tag-ulan, o kapag medyo lubog, hindi naman malulunod yung mga iba nating pananim. Pero yung mga iba nating unang tanim nasa lupa, yung ninaabutan sila ng mataas na tubig. Kaya hinahayaan lang natin, ginagawa natin, binubungkal natin, medyo tinataas natin. At dito nga, nakita ko itong mga to dahil natakpan nga ng damo nung nakaraan. Sobrang taas ng damo, di ko napansin, may mga bunga pala dito. So may kukunin na naman, may harvestin na naman si Mami B. So syempre, habang nandito tayo, si Mami B naman ay nasa loob, naasikaso yung ating mga anak dahil nga may mga sinat sila. So binabantayan niya. At the same time, siya na rin nag-aasikaso ng ating pagkain, lalo na sa ating pananghalian. Sa gayon, pagkatapos natin dito ay meron tayong makakain o ready na yung ating kakainin nang sa gayon yung mga lakas na nawawala sa tuwing kumikilos tayo is napapalitan o bumabalik dahil nga may makakain tayo. So ganyan lang naman talaga ang buhay, no? Kapag napagod ka, magpapahinga ka, pag ginutom ka, kumain ka, kung ano ang wala sa iyo kailangan itanim mo, kung hangga't maaari kailangan mong magtanim para sa gayon laging fresh yung ating ihahapag sa ating pagkainan. At dito nga halos tapos na tayo, tinatanggal ko na lang yung mga pinaglinisan natin dyan, ayan, at kinakaykay natin nang sa gayon yung mga lupa-lupa ay hindi sumama. Ang ginagawa ko kasi dyan sa mga pinagbunutan, hindi basta-basta tinatapon o sinusunog, ay iniipon ko sa isang tabi, yung magagandang mga damo, ay binibigay natin sa mga alaga natin, at yung medyo may kapangitan naman, yan yung hinahayan natin mabulok o malusaw, hinahalo din natin sa ating ginagawang compost o dun sa ginagawa nating matabang lupa, no? Dun na nilalagay natin sa isang area na gumawa tayo ng box, doon natin nilalagay kasama ng mga dumi ng ating mga alaga, yung mga dumi ng mga kambing, dumi ng mga manok. Sa gayon, babahayan din ng mga bulati yon, yung mga earthworm nga, yun nadidecompose siya doon. Yun din ang nilalagay natin dito sa ating mga halaman. So hindi na natin kailangan bumili ng mga napakamahal na pataba o fertilizer. Ganun din, nananatiling organic yung ating pagtatanim. Sa gayon, hindi rin tayo nangangamba kung ano yung kinakain nating gulay, laging sariwa. Hindi na kailangan pang gumastos. Ganun din yung mga binhi natin dito, no, yung mga buto. Hindi tayo bumibili. Karamihan ng mga butong tinatanim namin dito ay galing lang din doon sa mga scrap na pinaglulutuan ng pinsan natin na si Ate Sai. Yung pag nagkakarinderya kasi sila, yung mga buto-buto tuwing nag-iwa sila ng mga gulay, yun yung mga binibilad natin. At siya rin yung mga tinatanim natin. So meron din namang hindi tumutubo, meron din naman tumutubo. Kaya ito, napapakinabangan pa rin natin. So cycle-cycle lang tayo dito, no? Hanggat maaari, tinatabi natin yung mga pwede nating pakinabangan, gaya na itong mga trellis, ayan, mga plastic bottle. Tinaniman natin ng mga mustasa, ayan, kahit ilan-ilan lang yan, no? Pero kapag harvest natin, so pa-down-down lang naman tayo, di naman natin binubunit yung puno at umuusbong ulit. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, mga kalabasa, yan yung mga ihihiwalay natin. Ito mga talong, ayan, meron din tayong tanglad, yan, masarap sa tinola, nabanggit ko yung tinola. Ayan, mamaya pala ang ulam natin mamaya is masarap na tinolang manok. Ayan, may oregano yan. Ayan pa yung dalawa nating kalabasa umakyat na nga sa bakod, no? Pero syempre, hindi natin hayaang aakyat sa pinakabakod natin dyan. Gawa ng baka masira kaagad yung bakod natin. Kalalagay lang natin. So, mas magandang gawan natin sila ng sarili nilang trellis para maka-spread siya ng maayos. Ito nga, yung mga ibang natin, dinadapuan ng mga butas-butas yung mga dahon. Buti naman yung mga talong is walang butas. So, ayan, okay naman sila.
So may pang-ulam na naman tayo, pero dahil nga ngayon is tinola yung prepare ni Mami B, so hindi muna natin bibitasin. Ito, hindi ko pa na damuhan dito kasi gawa nga ng bukas na natin dadamuhin yan kasi sayang din naman yung pag dinamo natin yung malalanta lang. So bukas natin dadamuhin yon para sa mga kambing pa rin yun. So ganyan lang dito, hindi namin dinadamo lahat para sa ganyan mga kambing natin kapag tag-ulan o kapag umuulan, hindi na kailangan lumabas ng mga kambing at dinadala na lang natin sila ng mga sariwang damo. No? Ito nga, dahil medyo tuyo na yung mga damo, o ganun pa man, medyo basa pa rin yung lupa dito. May mga malalim kasi na part na pumupondo yung mga tubig kaya hindi gaano o mabilis matuyo. So ito, inaasikaso na natin yung mga kambing ni Dangdang. So tinatali natin sila dito pa isa-isa. Hindi kasi natin pwedeng hayaan na pawalan lang sila na walang tali gawa nga nang lumalayo sila. At saka baka makapanira sa mga ibang nagbubukid dito. May mga tanim kasi sa kabilaan natin na area dito na mga palay. Meron din mga iba sa bandang likod. May mga talungan din sila. Ganun din sa harap. May mga talungan. So nakapagitna kasi tayo dito. No? Nasa gitna tayo ng bukid. So wala tayong masyadong kapitbahay dito. Malayo yung unang kapitbahay natin. Kaya tahimik na tahimik yung buhay natin dito, no? So, simpleng-simple nga, talagang literal na buhay probinsya. Ito nga pala yung ating si Borgo, no? So, halos lahi niya lahat itong mga kambing natin, no? So, tatlo lang kasi sila nung nag-umpisa si Dangdang, dalawang babae, tapos siyang mag-isa lalaki. So, umabot na sila sa 11 ngayon. So, halos lahi niya. So, kaya pwede na nating i-out itong si Borgo. Ganon din yung mga naging anak niya na lalaki. Nang sa gayon, makapagpalit tayo ng lalaki kasi hindi sila pwedeng ilahi sa mismong tatay nila, no? Magkakaroon kasi ng inbreeding. So, itong mga lahi nila at saka medyo mahina ang magiging pangangatawan nila. Yun lang ay based sa mga napapanood ko na sinasabi ng kapwa nating backyarder ng mga nagkakambing o kahit na anong hayop man yan. Ganun yung madalas banggitin kahit sa mga seminar na narinig ko sa YouTube din, sa online. Ayan, ganyan din. So, totoo man yan o hindi, mas maganda na rin na medyo sumunod tayo sa marami nating narinig. Mas maganda rin naman ma-experience natin kung ano nga ba talaga totoo, kung totoo nga bang liliit o hindi yung mga ano. Ganun pa man, doon na tayo sa marami nga na positive feedback na mga naririnig natin. So hindi naman masama kung magpapalit tayo ng ano, ng lalaking kambing. So para din naman sa atin yun, tsaka para na rin sa ikagaganda ng mga alaga natin. At ito nga dito mga manok na yung pinakain. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo ng mga fresh na damo, yung mga unang tinanggal ko bago ko ginamit yung asarol. So nilagay natin dito, no, para mamaya kung biglang umulan man, yung mga kambing na nakatira dito may kakain pa rin sila. At ito nga yung paboritong pinya ni Terry. Binibigyan kasi namin siya ng pinya bago ibigay yung pagkain niya talaga kasi ganitong oras niluluto ko lang yung pagkain niya. So hindi naman pagkaluto ay ibibigay natin kaagad kasi mainit pa yun, so palalamigin pa. So ito muna yung baligtad siya mga kabakyard. So inauuna yung dessert kaysa sa pinakamili niya. Ayan, gustong gusto naman niya to. Ito mga pinya pala na to, no, binigay lang din sa amin. Medyo maraming binigay sa amin gawa ng overripe na siya. So hindi na daw siya nabibili doon sa suking binibilan ni Mami B. So ganun din yung mga scrap doon ng mga gulay na medyo hindi na sariwa. So binibigay din sa atin, no? So hindi na sasayang. So napapakinabangan pa rin natin kapag sobrang dami. Chinachap natin yon, binibigay sa mga manok, sa mga kambing. At yung iba nga niluluto natin, nilalagyan lang natin ng binlad at saka darak. Ayan, pagkain na ni Terry. At pag sobrang dami pa rin, no, chinachap pa rin natin yun. Ay nahalo din natin sa kinocompose natin lupa sa ganun, maging malusog din yung lupa, magiging malusog din yung mga tutubong halaman. So ganito lang yung ginagawa namin dito hanggat maaari talaga is less gastos kasi nga wala naman tayo talagang laging ginagastos o panggastos, kaya talagang diskartihan na lang talaga labanan. At eto nga, no, dahil napansin ko simula nung may pinya tayo, so itong si Terry talagang sobrang saya niya. At eto nga, no, dahil tinola yung gusto ni Mami B, ayan, gumawa pa kami ng kakingkoyan dito. Tingnan nyo naman yung daddy ninyo, no? Kasing payat ko lang yung puno ng papaya. So, yan, gusto niya pagpakyat sa atin. No? Gawa nga nang natatakot ako baka matumba to dahil kamukha lang natin payat. Pero nakakatuwa dito sa papaya na to, no? Tinanim natin to last year. Ayan, so ngayon napapakinabangan na siya. So, malalaki din yung bunga niya. So, dito lang yan mismo sa malapit sa kubo natin. Ayan, dito rin tayo kumukuha ng pangulam minsan. Gaya nito. O, gusto niya daw magtinola. O, may tanim din tayo na tanglad. Saan ka pa? Hindi na tayo gagastos. Tingnan ito, tuwa yung loko-loko. Nagtatawa lang ako dito, yung taga-video natin si Mami B. Ayan, so dito good vibes lang kami lagi. Ayan, si Mami B, so siya yung magluluto. Ayan, nagsasaing na rin pala siya dyan, no, para mamaya-maya lang is kakain na tayo. So medyo napagod nga tayo. Ayan, nilanggam pa si Mami B. So, eto, ganito lang yung buhay namin dito. Hanggat maaari is menos gastos tayo o ibang-iba yung buhay natin sa city. Doon paggising mo pa lang, gastos na. Almusal, gagastos ka. Tanghalian, gagastos ka. At syempre, dahil napagod yung daddy din ninyo, ayan, yun naman ako paghayahay tayo ng kaunti. So, ayan, no, duyan lang si Pogi. Ayan, tulak mo yung sarili mo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Papahinga na muna tayo. So, paano mga kabakyard? Ito yung ating araw sa umagang ito. Sana maki-like and follow ang ating munting page. Magsuportahan tayo mga kabakyard. Happy farming po sa inyong lahat. Bye-bye!